Papunta po tayo sa GCash. Yan, open po natin ang ating GCash. Then punta po tayo sa bills. Ayan, hanapin po natin ang ating electric utilities. Ito, click natin ang electric utilities. Open. Then, ito yung Aleco po. Ayan. So, yan na po. Yan. Select SOA type. I-open natin yan. Aleco SOA type. Account number po. Ito po yung nakita natin dyan sa resibo natin yung account number. So, i-type po natin yung account number natin. Dapat po tama po yung account number na ilalagay ninyo. Be sure po na tama po yung account number na itinatype po natin dito. Hindi lang po double check, triple check pa natin para sigurado po na hindi tayo magkamali sa babayaran po nating account number. Kasi po pag nagkamali po tayo, hindi na po natin ma-refund yung perang ibinayad natin. Okay? Sa account name naman po, kung ano yung nakalagay sa resibo ninyo sa Aleco, yun po ang itatype po natin. Yan. So, yan po yung itatype po natin. Sa invoice number naman po, makikita natin dyan yung 2 to 30 digits sa resibo. Minsan 14 digits lang po ang nakalagay po dyan. I-type din po natin ang maayos yan. I-triple check din po natin para siguradong tama yung number na tinatype po natin. Okay? Ayan. Sa bill year po, siyempre po 2024, okay lang po natin yan. Dapat okay lang kung anong date, diba? Ngayong araw pa sa 2024 kasi year po yung pinag-uusapan. So year 2024, okay po natin yan. Sa bill month naman po, since June po ang babayaran natin, okay, ilagay po natin dyan June. Ayan, ilagay po natin yung last day ng June. Ayan, June 30. Okay lang yan. Kasi June lang naman yung mag-a-appear sa dito po sa GCash. Ayan. So, 06 kasi June. So, delivery date naman po. Tingnan nyo doon sa resibo kung kailan ba print yung resibo. So, dito po sa akin, printed July 1. So, yan na po. Okay na natin yan. Kung sa inyo po, June pa, dapat June din po ilalagay ninyo. Dito po sa akin, sa resibo ko kasi is July 1. So, i-okay po natin yan. Ayan, yung bill amount po. How much po ba yung bill na babayaran po ninyo? So, yan. Then, email ad yung gusto mong padalhan ng confirmation after mo pong mabayaran. Ito po, protect your bills now, thank us later. So, wag na po natin yan i-okay. Kasi additional payment pa po. Basta siguraduhin nyo lang po na tama lahat po ng information na inilagay po natin dito. Okay, bago natin po i-next, siguraduhin po ninyong wala pong maling number na in-input po ninyo. Okay po? Ayan, triple check kung tama na. Ilagay natin sa taas yung amount po na babayaran natin. So, pakalagay po ng amount, click next. So, yan. So, may pagpipilian ka kung sa G-Credit ba or sa GCash ka magbabayad. So, since po ako sa GCash, may check po dapat yan ito. May blue check. Click po natin yung next. Then, so yan. Bago nyo po ulit confirmation, bago nyo po ulit okay,
checkpoint at may charge po itong bali 10 pesos po ata. Ayan, kasi ayan, service fee 10 pesos. So yan. Then pag okay na lahat, wala nang problema, i-confirm na po natin. So, ayan po. Ito na po yung resibo natin. Doon po sa email ad, lalabas po yan doon. Ayan na po yung binayaran natin. So, bayad na po tayo sa Aleco. Okay? So, screenshot na po natin para may double security po tayo. So, ganyan lamang po ang pagbayad sa Aleco. Sana po nakasunod kayo. Thank you and God bless.